Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Malaking pagsabog sa mundo ng politika ngayong araw matapos maglabas ng matinding pahayag ang abogado ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, hawak na nila ang ebidensya magpapatunay sa umunoy planong pagsasangkot kay VP Sara sa isang controversial na kaso. Ang revelasyong ito ayon sa abogado ay hindi lamang basta chismis, kundi may kasamang mga dokumento at testimonya na maaari nang dalhin sa korte anumang oras. Nayanig ang buong Senado matapos manggitin ng abogado ang pangalan ni Senadora Risa Hontiveros sa kanyang press conference. Bagamat hindi pa malinaw ang buong detalye, sinabi ng kampo ni VP Sara na posibleng may ilang senador na sangkot sa pagpapalakas ng kaso laban sa Vice Presidente. Dahil dito, agad na umingay sa social media ang mga diskusyon at haka-haka tungkol sa tunay na motibo sa likod ng issue. Maging ang ilang mambabatas ay napareact sa pasabog na ito kung saan ilan ay nananawagan ng agarang investigasyon. Ayon sa kanila, kung totoo ang ligasyon, maaaring magkaroon ng paggamit sa pondo at kapangyarihan para sirain ang reputasyon ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Samantala, nanindigan naman ng kampo ni Senadora Hontiveros na walang katotohanan ng paratang at handa silang sumabak sa anumang legal na proseso. Sa ngayon, inihahanda na umano ng abogado na si VP Sara ang lahat ng ebidensya para formal na isampa ang kaso sa korte sa mga susunod na araw. Habang papalapit ang pagdinig, inaasahan na mas iinit pa ang mga sagutan at paglalantad ng impormasyon sa magkabilang kampo. Ang tanong ngayon, sa oras na pumasok na ito sa legal na laban, sino ang unang bibigay at sino ang magtatagumpay sa gitna ng yayanig na laban sa politika? At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Grabe, no? Oh. Sabi ni Risa, anong pinagtatawan nila? Hindi ako maka-connect. Hindi ko maintindihan kung anong pinagtatawanan. Oh. Oh. Ramdam nila oh. Parang Biyernes Santo, grabe no, yung pagmumukha pala nitong si Risa Hontiveros nung mga nung mga panahon na yun. Talaga parang Biyernes Santo, di ba? Lungkot na lungkot to siya eh. Kulang na lang magwala siya dyan eh, di ba? Oh. Naku po, aray ko, sakit. Oh. Thank you, ka! Ito na, lipat na tayo. Seryoso na. Game na. Game na, PH. Seryoso na, seryoso. Dito na ako tayo kay Terry Redon. Game. Terry Redon, ha? May tanong mo sa kanya eh. Game. Dahil sa recent issue na may mga legislator contractors ang involved sa mga anomalous projects, kayo po ba ay isang contractor? Or ano po? Sige po. Sigurado ka, final answer mo na yan, ha? Baka parang ikaw si ano pangalan to? Si Rog Gutierrez. Hindi, sinashoutout ko lang. Rog Gutierrez, pakikumusta mo ako dun sa tatay mo, ha? Kumusta na yung mga No? Pagkausapan ganito, gusto kong humarap sa hearing itong si Rog Gutierrez. Gusto nating niya, makita yung pagmumukha niya. Tignan natin kung makakapagtanong siya pagkausapang kontraktor yung mga tinatalakay nila dyan sa mga hearing sa House of Representatives. Dito naman tayo mga kababayan, anak ng toko, yari tayo dyan. Nagsimba ulit. Hindi, dati na nagsimba yan. Mamaya nang natin pag-usapan yan. Asan na yung isa? Ito. Dito tayo, yan. Dito tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Game, kay Senator Alan tayo. Game. Interview niya ito. Yung e-table, simpleng salita, isang tabi muna. So meaning buhay siya, pero hindi muna dinidiscuss. So ang problema, kung ite-table namin yung motion ni Senator Marcoleta, ibig sabihin nun, nandyan pa, hindi namin ginagalaw, pero nandyan pa yung case. Labag yun sa sinabi ng Supreme Court na immediately executory. Pero kung isang tabi mo, ibig sabihin buhay siya, pero pag naging final yung decision, pwede mong patayin. So ang kaibahan naman nung motion na pinasa natin ngayon na in-archive na siya, na sinunod yung Supreme Court decision, pinatay na siya. So kung ma-reconsider ng Supreme Court, pwede mong buhayin. Yun, pero pinatay na siya. Kumbaga ginurgur na ang impeachment dyan sa Senado. Pero anytime
Pwede siyang ika nga yung linalagay sa dibdib pagka, di ba, wala nang ano, hindi na humihinga, wala nang tibok ang puso. Pagka sinabi ng Korte Suprema na, okay, pakinggan natin yung mga kabalbalan ni Tambaluslos, o yun yung magsisilbing pambuhay doon sa impeachment. Okay? In one sense, many people will say, hindi ba pareho lang yon na yung buhay pwede mong patayin, yung patay pwede mong buhayin. Magkaiba siya because we live under a constitutional democracy. Na pag nag-desisyon ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court immediately executory, dapat kumilos yung Senate. Pag hindi kami kumilos doon, what's to stop us in small or big decisions later on? And then lastly, yung sinabi ko kanina, di ba, na ang spirit ng Constitution, isang impeachment lang. At yun din ang desisyon. So kung nakabitin siya o nasa purgatorio, ika nga, buhay pa yung impeachment, so by the time na mag-file ulit, kung sino man magpa-file ng February 6, ang nangyari buong taon may impeachment. Hindi yun ang spirit ng Constitution. Spirit ng Constitution, once lang yan, a year, and then harapin nung dapat haharap doon. Can I address one more issue? No? Sabi ni Senator Risa, ikakabit mo yung ebidensya. Eh, paano yun? Pati mga witnesses, ebidensya, paano mo proprotektahan? Like in this case, no? In this case, you're not impeaching the President. You're impeaching a Vice President na kalaban ng administrasyon. Hindi kaya ng administrasyon protektahan ang mga witnesses at ebidensya, di ba? And in the past, we have impeached presidents and been able to put our witnesses forward. Whether it's the Hello Garci or before that, Senator Cheese and I at kung sino man makasama namin have been able to do that. So yes, importanteng protektahan ang witnesses, di ba? Pero hindi pwedeng yun ang dahilan para wag i-attach ang mga ebidensya kung mag-i-impeach tayo ng impeachable officer. So is correct to say, sir, na patay na yung impeachment? Yes. Kasi sabi nga ng Supreme Court, di ba, void ab initio. Kaya nga sabi ko, parang sinabi sa iyo, there was never an us. Di ba? Kasi iba yung sabihin mong ex ko yon. Iba yung sabihin mong dati pero divorce na kami ngayon or hindi na kami. Iba yung sabihin mong there was never an us. So, pag sinabing void ab initio, from the start, wala yon. Kaya, kung sinabi ng Supreme Court may mali lang, pero hindi siya void ab initio, dapat nag-convert kami into ay impeachment court ngayon. Pero sinabi kasi nila from the start eh. So from the start, there's no impeachment court. And because of that, kaya There's hindi no mo pwedeng impeachment hintayin court. yung FR, yung decision ng Yes, FR. because of the word immediately executory and the decisions that explain that. Eh, kayo na lang ho mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sino ho ba mas papaniwalaan nyo? Ha, yung abogado o yung mga gumraduate sa One Bull University? Yung mga umaastang abogadong kagaya ni Risa Hontiveros. Yan no, Senator Alan Peter Cayetano at ako naniniwala dyan sa mama na yan. Kung mali, talagang babanatan niya ho, bibikwasan niya itong si Bibi Sara. Kung meron mang kamalian na andyan sa impeachment na yan, boboto yan ng convict panigurado. Pero maliwanag pa ho ika nga nagsusumigaw na ang mga ebidensya. Hindi laban kay Bibi Sara. Nagsusumigaw ang ebidensya na talagang pamumulitika yang impeachment na yan laban sa kanya. Yan ho yun. Tuloy. And I think it's consistent kasi dun sa bar. Kasi kung walang bar, if the Constitution said you can file as many every year, di pabayaan natin pending. Pwede naman pala eh. Pero sabi ng Constitution, one lang a year. After that, it's barred. At sabi ng Supreme Court, it's barred because of the first three na hindi inaksyonan. No? So again, there'll never be a perfect decision. Diba? Kaya nga adversary eh. There's adverse sides. It's adversarial. There's may one side, there's the other side. It just so happen na hati ang mga legal luminary ngayon. Diba? That's why I was saying advocate tayo. Especially yung mga legal luminary na ika nga siguro meron pinabisita sila ni nitong si pangalan nitong si Bonjing, meron pinadalang bisita sa kanila, di ba? Ay legal luminary ka ha. Sige, may papadala akong sa iyo diyan. May papadala akong kaibigan ha. Legal luminary. Oh, wag na natin pangalanan, di ba? Baka meron pinadalang kaibigan niya ang si Bonjing sa kanya. Tapos meron daladalang itim na maleta. O baka nagkita sila sa Okada. Hindi natin alam. Di ba? Sabi ni Bonjing, yan, legal luminary, tawagan mo. Sabi mo, magkita kayo sa Okada.
Magdala ka ng isang bagahe. Ang hirap. No, dami pa. Dami pa hindi nasasagot nitong si Bonjing. Sa mga susunod na panahon, yung mga okada-okada na yan. Nako! Kayo. Kung yun ang tingin mo, I respect that. Madudurog. Sigurado ko, pulbusarado. Pulbusarado yan si Bonjing. Pagkatapos ng administrasyon na to, sa mga kabalbalan na ginawa niya, nako, hindi palulusutin na sambayan ng Pilipino to. Yung ayuda-ayuda, yung flood control, yung mga insertion, yung sa DepEd na 5 billion, nako, hindi palulusutin yan ng ating mga kababayan. Ika nga kung yung war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sige, bigay na natin sa kanila yon na meron talagang nagurgur na ganito, ganyan, o yung mga, kung tawagin ni Senator Bato, mga collateral damage. Sa kahit anong bagay ho, merong ganyan. Naglalakad ka nga lang sa kalsada, mabundol ka, di ba? Pagpalagay na natin. Pero yung ginawa na yun ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yun ang pinakatumatak sa mga Pilipino na hindi nila makakalimutan mapahanggang sa ngayon. Yun ang nagiging kinakarga namin every time na marinig namin ang apelidong Duterte. Nako, pagkaya nanalo, magwa-war on drugs ulit tayo. Di ba? Yun ang atin eh. Nako, pagkaya nanalo, yung mga anak natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga asawa natin, pagka umuwi ng gabi, kahit papaano, sigurado, safety sila. Di ba? Yun ang pinanghahawakan ng mga kababayan nating nakikita si VP Sara na maging presidente sa 2020. Hindi sa kung ano pa mang kadahilanan, hindi yung mga infrastructure, hindi yung napakasimple ng kaligayahan ng mga Pilipino. Pag nakakita ng Duterte, naku, war on drugs tayo. Yay, palakpakan, war on drugs tayo. Alright! Tulog na naman ang mga bangag, di ba? Kita nyo sa social media, puro lubog ang panga. Ang dadry ng mga katawan. Ibinablog pa talaga. Diba? Yung pinakain ng pulburon, hindi malunok-lunok. Bakit? Pagka kasi ganyan kayo, walang papasok na kung sa lalamunan nyo, masikip yan, dry na dry yan eh. Hindi naman sa experience na-experience natin yan, di pa tayo nagganyan. Pero base yan sa mga naririnig natin sa social media. Di ba? Patuloy natin si Sen. Pero huwag mo sabihin, eto yung tama, eto mali. Kasi nga, in the end, it's the Supreme Court who will say na eto yung prevailing na doktrina. Sen, ano mas tamang term? Patay na o nakagarahe lang? Kasi sabi, Patay na. pwede pang i-revive. Patay na pwedeng buhayin. Yo! So kung tinable, buhay yon na pwedeng patayin. Sinang tabi lang. Pagka in-archive mo na, patay na yon. Kaya nga mo in-archive. Ang archive is like the burial ground. Diba? Pero pwedeng buhayin. If the Supreme Court reverses itself and says that there was jurisdiction. Pero even if the Supreme Court reverses itself partially, pero sinabi pa rin nila void ab initio, patay pa rin yon. Patay pa rin. So February Pagka void ab initio, wala pa rin pala. Sa tingin ko, yung mga tauhan ni Bonjing nito, yung walang humpay ang pakikipag-ugnayan sa Korte Suprema. Pero naniniwala ako sa integrity ng ating kataas-taasang hukuman. Hindi sila basta-basta magpapadala dyan sa mga mabibigat na maleta nitong si Bonjing. Huwag kayong makipagkita sa Okada, okay? Yun lang ang panawagan ko sa mga maestrado natin. Kung sakali man merong mag-chat sa inyo o tumawag sa inyo, merong middleman na merong makikipagkita sa inyo sa Okada, huwag po kayong makipagkita. Dahil yung mga nakikipagkita na yan sa Okada, naku, mayayari ho kayo dyan. Ito na, kay ano na tayo, kay Attorney Michael Poa. Ito, game. Yun! Finally, after all these years. Alright! Attorney Michael Poa, spokesperson po ni Vice President Sara Duterte, bahagi ng kanyang defense team. Good morning. Tsaka wala ko ba kayo napansin sa mga tauhan ni VP Sara? Talagang pinaglalaban ho nila si VP. Hindi ho nila iniiwan. Hindi kagaya ng iba mga politiko. Pagka ikaw, bigla ka nang umalis ka sa kampo ng isang Pagka nagsalita ka, wala na eh. Itong mga to, kagaya nito si Atty. Michael Poa, hindi ho nila iniiwan si VP. Ibig sabihin, ito talagang si Vice President Sara Duterte, nakita nila na yung paglilingkod na ginawa niya, para sa sambayan ng Pilipino. Kaya talaga, tignan nyo naman, ang tinding panggigipit na ginawa ng House of Bonjing dito kay Atty. Michael Poa. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya kay VP Sara. Palakpakan mo muna natin itong si Atty. Palakpakan natin. Okay? Good morning, Ma'am Ali. Good morning, Attorney Michael.
Yeah, I just wanted to clarify, I'm no longer the spokesperson of the Vice Hindi na. President. For the I'm- impeachment. Hindi na po kasi ako connected sa Office of the Vice President. oo. Her lawyer lang. So, Lawyer. that's why I'm the Because spokesperson of the we defense spoke team. with si Yusek, Attorney Ruth. former Yusek Ruth. Huwag daw siyang tatanungin tungkol sa impeachment, kasi pag patungkol sa impeachment, ikaw daw ang Opo, tagapagsalita. kasi So, defense team po kasi pag sa impeachment. So, it's the lawyers that speak. spokesperson ng Sara Duterte Defense Team. Team. Opo. Okay, klaro. Okay, ito Klaro, na. klaro. Magkakasunod yung victory ng inyong team. Nagsimula doon sa desisyon ng Korte Suprema July 25 na ruling na labag sa saligang batas. Yung impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. And again, the other day, yung boto po ng ating Senado, vote of 19-4-1, no? 19 po sa ating mga senador bumoto pabor na i-archive ang impeachment complaint pending nga yung paglabas ng desisyon ng Korte Suprema patungkol sa motion for reconsideration ng ating Kamara. So, ang tanong ko, yung bang victory na ito would have been, kumbaga, more substantial kung ang pagkapanalo is based on merit, na napawalang sala dahil hindi siya guilty, hindi ka convicted ng doon sa maling paggastos doon sa 612 million na confidential funds nung ikaw ay secretary ng DepEd. At yun sa death threat, conditional nga dahil it's conditioned on somebody killing you. So hindi ang ruling at ito mga naganap na ito, hindi based on merit but procedural, on a technicality. Reaction niyo po, attorney. Opo. Precisely why I was always cautious the past few days kasi natatanong tayo kung do you feel vindicated or do you feel victorious? And I said, no, vindication or victorious are probably not the right terms at this point. Kasi unang-una, sa vindicated, you're talking about the merits of the case. Correct. So wala pa tayo doon. Nandun pa lang tayo doon sa napansin namin back in February na may mga ginawang sa pananaw namin ay may paglabag sa saligang batas. So yun naman po ang main subject ng ating Supreme Court decision at ang ating petisyon sa Supreme Court to begin with. Pagdating naman sa victorious, sa amin, again, I'm very cautious about that kasi for the defense team, at least, hindi pa tayo tapos dahil meron pa nga pong motion for reconsideration na nakahain ngayon sa Supreme Court. At currently, we are actually preparing already our comment as ordered by the Supreme Court. And we plan, of course, to comply with that order and submit our comment within the 10-day period given to us by the Supreme Court. So again, siguro emphasize ko lang, wala pa tayo doon sa feeling, at least for the defense team, na victorious or vindicated. Parang hindi pa siya yung tamang term sa ngayon. What we are saying is that we welcome the fact that na-affirm ng Supreme Court yung posisyon namin. Kasi importante po talaga yung merits katulad ng nasabi niyo, Ma'am Ali. But sa atin, sa legal system natin, meron tayong mga prosesong dapat sinusunod. At yun ay parte ng due process. At nakita natin na may paglabag, and that's why we had to file this petition before the Supreme Court. Kasi, Attorney Michael, kanina we played the SOT ni VP Sara na sabi niya she was really looking forward to a bloodbath. And so parang now, because of this ruling of the Supreme Court, and although we're still waiting for their decision dito sa motion of reconsideration nila, kung matutuloy, it will be, there's an option, di ba, to refile it next year, February 6 ang binibigay. Such time, during that time, if ever dumating na po tayo sa ganun, do you really see it becoming a bloodbath? When she says bloodbath, is this just a rhetoric? Is this just a figure of speech? Or you see that it's going to be very long, the bodies, the evidence that she has to present, ang dami-dami, for her to be able to fight for her case? Well, unang-una sa lahat, yung bloodbath, kasi nga I'm no longer her spokesperson, but I do recall an interview recently where she explained the bloodbath. No? Ang sabi nga niya, baka na-misinterpret siya doon sa bloodbath because she was talking about her own blood being spilled because everyone's out to get her. Yun ang at least yung naalala ko na explanation niya. But I do affirm
and attest to the fact that she really wanted to go to trial because all along when we would meet her as a defense team, sabi niya mag-trial tayo, 'di ba? So sa amin naman as lawyers, syempre kasi ang sasabihin ng tao, gusto niyo pala mag-trial, bakit kayo nag-file sa Supreme Court ng petition, 'di ba? So sa amin bilang mga abogado niya, syempre we couldn't turn a blind eye kung alam namin na may mga procedural defects o infirmities Correct. doon sa nangyari. And when we talk about technicalities, hindi po ito simpleng may papel na hindi napirmahan na nasubmit. Kasi yan ang idea natin ng technicality. What we're talking about here is the one-year bar, which is, some people say it's a technicality, yes, but it is a safeguard that is actually enshrined also in the Constitution. So it's not a technicality in the usual sense. And then, sa amin naman, when you mentioned, ma'am, the third one, are we envisioning na maraming ebidensya na kailangan ipakita? I think so. Talaga namang ganun yan. No? But huwag din natin kalimutan na in our legal system, initially, the burden of proof is on the accuser. So sila ang magpapakita muna ng mga ebidensya. At then, pag napakita nila yung ebidensya nila, then mag-shift yung burden of proof ngayon sa defense. Kami naman ang magpapakita. So, definitely, we were preparing for it since in fact, even before February kasi we were already anticipating Parang magkakaroon ng anticlimactic impeachment. nga itong nangyari, di ba? Na yung handang-handa na kayo, di ba? Na talagang excited na kayo, dumating doon sa punto doon, talaga, hindi naman pala. Pero kailangan din po kasi talaga nating isaayos yung naging proseso. I would think. So, Ngayon, ito ang tanong ko. How does the defense team feel? Kayong mga members ng defense team ni VP Sara, na don't you feel na pinangungunahan kayo ng mga kaalyadong senador ni VP Sara? Because for yung ang reaksyon ng ilan leaves a bad taste in the mouth na itong mga senador na uupong hurado na West. Kayo ang uupong senator judges. If and when matuloy yung impeachment trial, nalilitisin. Pero kayo mismo ang naghahain ng motion to dismiss. Bakit hindi nyo na lang ipaubaya doon sa mga abogado ni VP Sara na kapag nag-convene na sa impeachment court, hayaan nyo yung mga abogado ni VP Sara maghain ng motion to dismiss. Bakit yung mga senador na uupo as judges? sa aming pananaw naman po, no, and sa aking personal na pananaw, hindi naman natin masasabi na napangunahan tayo or anything because we have to remember there was a Supreme Court decision that was issued recently and it said number one na void ab initio no for violating the one-year bar rule and secondly for also yung due process issues, no, and then after that sinabi rin ng court na because it's void ab initio hindi nagkaroon ng jurisdiction na mag-convene even as an impeachment court. So, sa bagay na yon, kahit kami mga abogado, hindi rin po kami makapaghain ng motion to dismiss dahil wala ngang jurisdiction para magkaroon man lang ng impeachment court. Hindi ko nga alam kung may personality yung Senate sitting as a legislative body to act on it. Yes, diba? exactly. That was So, a question, number opo. one. But I was talking about in June 10. Yung the first time that they convened, na Opo. nag-robe sila, 19th Congress. Opo. And it was a senator judge who filed itong motion to dismiss. Na yung Si parang Senator ang reaction Bato. nga, si Batorni. Opo. Kasi bakit hindi mo ipaubayan na lang sa mga abogado ni VP Sara? Well, from the defense team perspective, medyo mahirap po sa amin mag-comment out of due respect to the senators, no? Whether for us or against us. Kasi when I say for us and against us, doesn't mean for and against Sara. It's really for and against our position on the matter. No? So it's really hard out of due deference and respect to the senators. Hindi po talaga kami nagko-comment on the proceedings of the Senate. In fact, kahit itong botohan na nangyari the other day, we've been shying away from commenting on it. Kasi these are internal to them. Oo, Sa understandably amin, we're naman. more focused on the legal side lang po. No? So pag ano na lang is if and when we come to the point na mag-convene, kung magkaroon ng trial mismo. Opo. Okay? Opo. But pag ganun din ba, covered din ng sub judice yon? Ang alin po? Ang, Kapag kunwari impeachment trial na, hindi mo pwedeng himayin yung merits nung nangyayari sa... Ganun din ba, ganun din yung panuntunan? Kasi sa regular courts, ganun, di ba? Opo. Mako-contempt ka pag masa sub judice ka. Opo. If you talk about discuss the merits of